pinuno ng Scarlet Sect, sa Scarlet Shadow sa Cadia Riverlands. Bilang may-ari ng Higanbana, isa sa 7 dakilang armament ng Scarlet Shadow Clan, si Hanabi ang ipinagmamalaki ng Scarlet Sect. Upang maipagpatuloy ang kalooban ng kanyang ama, naghahangad siya ng kapangyarihan mula pagkabata. Bilang resulta ng kanyang nag-iisang layunin, isinara niya ang kanyang sarili sa lahat ng damdamin at emosyon. Gayunpaman, hindi siya tunay na tinanggap ni Higanbana. Minsan, nang hinahabol niya ang isang espesyaliriya ng kaaway at nawawalan siya ng lupa, hindi sinasadyang nakapasok siya sa mundo sa loob ng Higanbana at nagtagal sa pagitan ng ilusyon at katotohanan. Sa kalaunan, naunawaan niya na ang kapangyarihang walang emosyon ay pabago-bago at panandalian. Nakipagkasundo siya sa kanyang sarili at niyakap ang kanyang mga damdamin at pagnanasa nang siya ay naging isa kay Higanbana. Ang Higanbana ay namumulaklak sa dalampasigan, na parang natupok sa apoy. Alam na alam ni Hanabi ang ilog. Madilim at malamig, ngunit tahimik. Lumutang siya sa ibabaw ng tubig na parang nakabitin sa hangin. Makapal at hindi maarap na ambon ang umiikot sa kanyang paligid. Sa gitna ng kadiliman, ang tanging liwanag ay isang tungkol ng Higanbana sa di kalayuan. Sila ay isang makinang, nakakaakit ng mata na pulang-pula, kasing pula ng apoy ng impyerno, tulad ng apoy na nagninangas sa malayong baybayin na hindi niya maaabot. Ito ay isang paulit-ulit na bangungot na naranasan ni Hanabi mula noong siya ay 7. Iyon ang taon kung kailan, dahil sa kanyang likas na talento sa paglilinang, hindi niya sinasadyang na-activate ang sinaunang armament ng Scarlet, Higanbana. Ang tanging naalala niya ay nilamon ng sandata at bumagsak sa isang malawak, bangungot na kailaliman. Nang siya ay magising, ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit sa kabila nito, ang karamihan ng tao na nagtipon sa kanyang harapan ay nagsaya at bumati sa kanya sa pagiging isa na itinuturing na karapat-dapat na maging kahalili ni Scarlet. Kahit na sa kanyang murang edad, napagtanto ni Hanabi kung ano ang ibig sabihin nito, sa loob ng Scarlet Shadow, mayroong Scarlet Sect, na mas gusto ang paggamit ng mga armas, at ang Shadow Sect, na may predilection para sa ninjutsu. Para sa mga henerasyon, ang bawat isa ay nagagawan para sa pangangibabaw sa isa't isa. At kung mananalo ang pinuno ng Scarlet, mananalo ang Scarlet Sect. Ang tanging magagawa ng batang Hanabi ay magtiwala sa sekta at sa kanilang plano. Kaya naman ginampanan niya ang solemn name tungkulin ito at sinubukan niyang panatilihing nakataas ang kanyang ulo. Araw-araw, nagsanay siya, ang mga agos ng pawis na dumadaloy sa kanyang katawan mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog ng araw. Sa mga kompetisyon, walang talo si Hanabi. Sa paglipas ng panahon, nag-anay siya sa tagumpay, at nag-anay sa madilim na ilog na namumulaklak sa loob ng kanyang mga pangarap. Alam niya na kapag narating niya ang baybayin na iyon, gagamitin niya ang kapangyarihan ng Higanbana, at pagkatapos ay tunay na magiging pinuno ng Scarlet Sect. Nagtapos ang lahat sa hitsura ni Hayabusa. Sa lahat ng mga kahanga-hangang individual ng Shadow Sect, si Hayabusa ang pinakakilala. Tulad ng isang aparisyon, siya ay lalabas sa mga kompetisyon, mabilis na talunin ang kanyang mga kalaban, at umalis nang hindi bumibigkas ng kahit isang salita. Parang hindi man lang siya interesado sa mga kompetisyon. Madalas na sinusubaybayan ni Hanabi si Hayabusa at hinahamon siyang makipag-away. Habang sila ay nag-aaway, silang dalawa ay mabilis na tumawid sa mga batis ng bundok at sa ibabaw ng mga bubong na pawid. Ang kanilang mga talam ay nagsasalpukan at nagkakalansing ng maraming beses na hindi na mabilang ng isa. Sa huli, gayunpaman, ang Hanabi ay palaging magagapi, at ang itim na ilog ay magsisimulang lumaki, ang tubig ay umabot sa mga pampang nito. Sa bawat pagtatalo, si Hanabi, na puno ng pagbibitiw, ay tatanungin si Hayabusa kung paano niya nagawang maluntasan ito, at sa tuwing ang gagawin lang niya ay magkikibit balikat at sasabihin, kasi, God ang buwan ay mukhang maganda ngayong gabi. Ang walang harang na pagmamataas, at ang kumpletong kawalang interes ng kanyang tugon ay nagpabulag kay Hanabi sa galit. Hindi siya matatalo, tulad ng hindi magagawa ng Scarlet Sect. Siya tinukan niyang sarili sa kanyang pagsasanay kahit na higit pa, gagawin niya ang lahat para makarating sa malayong baybayin na iyon. Pagkatapos,
Isang araw, dumating ang sakuna. Si Hanzo, isa sa pinakamalakas na ninja ni Scarlet Shadow, ay tumakas kasama ang Aim no Habakiri, na ginawa ang kanyang sarili na kaaway ng Scarlet at Shadow. Magkasama, ang dalawang sekta ay nagpadala ng kanilang pinakamanghuhusay na mandirigma upang habulin si Hanzo. Ito ang unang pagkakataon na nakipag-away si Hanabi kay Hayabusa sa parehong panig, at hindi niya palalampasan ang pagkakataong ito para tabyusan ang sarili. Siya ay matuntay si Hanzo sa kanyang sarili, nang walang anumang tulong mula kay Hayabusa. Gayunpaman, nang matagpuan si Hanzo, napatunayang mas mapanganib siya kaysa sa inaasahan ni Hanabi. Hindi makayanan ang isang harapang pag-atake mula sa Aim no Habakiri, natagpuan ni Hanabi ang kanyang sarili na nahihirapang magpatuloy sa pag-iwas. Pakiramdam niya ay dumulas siya, at habang tumatagos ang talon sa kanyang lalamunan, naalala niya ang madilim na ilog. Hindi siya matatalo, tulad ng Scarlet Sect. Kailangan niyang manalo. Sa panunumpa ng kanyang walang kamatayang katapatan kay Higanbana, inialay ni Hanabi ang kanyang sariling katawan. Sa sandali ng kamatayan, isang napakalaking kapangyarihan ang dumaan kay Hanabi tulad ng isang rumaragasang tsunami, at sa sandaling iyon ay naunawaan niya, si Hanzo ay nanumpa ng katapatan kay Aim no Habakiri kapalit ng kapangyarihang ito. Wala nang oras para magmuni-muni pa. Tumakbo si Hanabi papunta kay Hanzo. Sa gitna ng mga laslas, hiwa, at saksak, nagsimulang lumabo ang paningin ni Hanabi, ngunit naaninag niya ang kanyang kalaban na natitised sa likuran. Nanalo siya. Gayunpaman, ang tubig ay nagsimulang tumalon pasulong, at muli niyang natagpuan ang kanyang sarili na nakalubog sa madilim, pamilyar na ilog na iyon. Malayo sa hamupa, ang ilog sa halip ay umalingaw-ngaw ng mas matinding bangis habang sunod-sunod na bumagsak ang mga dambuhalang alon, na hinihila si Hanabi pababa sa ilalim ng ilog. Ganito ang naging kapalaran ng hindi mabilang na mga kaluluwa na nabuklod sa loob ng sandata na ito. Ang bawat onsa ng kanilang sakit at hinanakit ay napalitan ng isang hindi malulutas na kapangyarihan na umalipon sa lahat ng mga pumasok, na nagpapanatili sa kanila magpakailanman na nakakulong sa loob. Ito ang lupain ng mga patay, isang lupain kung saan walang matatakasan. Manalo, manalo, manalo. Umalangaw-ngaw sa kanyang mga tainga ang mga naghahampas na alon, ang tunog ay halos kahawig ng isang koro. Buong lakas siyang nagpumiglas, ngunit hindi napigilan ni Hanabi ang sarili. Ang nagniningas na bulaklak na noon ay napakalayo na ngayon ay napakalapit na, gayunpaman, nanatili itong wala sa kanyang pagkakahawak. Unti-unti niyang nalaman ang sarili niyang lumulubog. Hanabi, Hanabi, Hanabi. Ang tunog ng boses ni Hayabusa ay tumagos sa kawalan, na nagpabalik kay Hanabi mula sa bingit. Hindi pinapansin ang mga kaluluwa ng mga patay na kumapit sa kanyang lalamunan, itinaas niya ang kanyang ulo. Naaninag ang liwanag ng buwan sa ibabaw ng ilog. Ito ay maganda. Ang dating puro kadiliman ay nalantad na sa liwanag. Umatras ang mga patay, at hamupa ang rumaragasang tubig hanggang sa maging kalmado ang lahat. Ang unang pinuno ng Scarlet ay ang orihinal na may-ari ng armaments. Sa kanyang walang humpay na paghahangad ng kapangyarihan, wala siya roon para sa kanyang asawa sa mga huling sandali nito. Sa kanya ang mundo, ngunit nawala sa kanya ang lahat. Kaya naman, siya ay nabaliw. Sa kanyang kahibangan, tinatakan niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan, at lahat ng kanyang kalungkutan, sa loob ng Higanbana. Sa wakas, nakita ni Hanabi na hindi na malayo ang dalampasigan. Nakaharap ito sa mismong mga mata niya. Nanalo siya. Sa di kalayuan, pinagmamasdan niya ang mga bulaklak na tumutubo sa dulo ng ilog. Nakatago sa gitna nila, nakikita niya ang malabong silhwete ng unang pinunong Scarlet at ng kanyang asawa, na nakatayong magkatabi sa ilalim ng liwanag ng buwan. Isinakripisyo ng Scarlet Shadow ang lahat para sa tagumpay. Ngayon, sa sandaling ito, malinaw na ang kanilang mga sakripisyo ay hindi nawalan ng kabuluhan. Habang unti-unting natauhan si Hanabi, hinayla siya ni Hayabusa, habang si Hanzo ay nakatakas. Wala silang estadong habulin, ngunit ito ay isang pag-urong lamang, wala nang iba pa. Marahang nagpahinga si Higanbana sa loob ng kamay ni Hanabi. Na-unlock niya ang mga lihim nito at naging may-ari nito. Malaya sa kanyang pagkahumaling at panloob ng mga demonyo, nakita ni Hanabi ng malinaw si Hayabusa, ang kanyang dating kalaban, sa unang pagkakataon.
Sa wakas ay naunawaan na niya ang sinasabi niya sa kanya noon pa man, may mga bagay sa mundong ito na mas mahalaga kaysa sa pagkapanalo. Bagamat hindi siya sigurado kung paano magpapatuloy, alam din niyang hindi na niya kailangan ng anumang patnubay mula sa iba. Kahit saang direksyon siya tahakin, lahat ng kalsada ay patungo sa kanyang dalampasigan. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumangala sa kalangitan ng gabi. Ang ganda ng buwan ngayong gabi.